Magmahal ka na ngayon, humingi ka na ng tawad ngayon, magpatawad ka na rin ngayon, at magsalita ka rin na rin ngayon. Yun yung kanyang, yun yung kanyang message. Which is, pwede nating i-relate sa spiritual side nung message niya. So, bago ang lahat, gusto ko munang mag-pray. Pray ulit tayo. Bukod sa ang saya-saya nating inawitan ng ating Ama, pasayahin din natin siya sa pamamagitan ng pakikinig na at paghingi ng tulong sa Kanya. Dakilang Diyos, aming Amang Yahweh, happy Father's Day po sa iyo. Ikaw ang tunay na Ama naming lahat, na siyang nagkakaloob sa amin ng aming buhay, ng aming pangangailangan. Ikaw rin ang kinikilala naming nagpapagaling sa amin sa araw-araw sa mga karamdaman namin. Ikaw din ang kinikilala naming nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan namin mula sa hininga namin hanggang sa mga physical na pangangailangan namin. Kaya naman aming Ama, luluhod po kaming lahat sa iyo. Nais ka naming parangalan, nais ka po naming pasalamatan, nais ka po naming sambahin, at nais ka po naming paglingkuran. Kaya aming Ama, maghari nawa ang kapangyarihan mo sa puso ng bawat isa na nandirito sa iyong panambahan, at bawat isa at buong pamilya ng mga kapatid namin na nasa online. Ama, kayo po ang Diyos na kahit anong oras, kahit saang lugar, ay nandoroon. Kaya samahan mo po kaming lahat sa aming pakikinig sa iyong napakagandang mensahe, at humingi po ako ng tulong, nagabayan mo po ako na maipahatid ko sa aming lahat ang tamang mensahe mula sa iyo. Humihingi po ako ng wisdom, ng tamang pananalita, ng karunungan, at buong pagmamahal ko nawang maipabatid ang mensahe mo para sa aming lahat. Tulungan mo rin po ang bawat isa na maging bukas ang aming mga puso na makinig sa iyo, at hindi namin sayangin ang oras para sa pakikinig. Sa halip, humihingi po kami ng bukas na tenga, or tinatawag naming spiritual ear, spiritual eyes, at palambutin mo po ang aming mga puso na tanggapin namin ng buong kapakumbabaan ang mga aral mo, dahil ang aral mo ang siyang nagpapalakas sa amin, nagpapatibay sa aming pananampalataya sa iyo, at siyang nagiging lakas namin, gabay namin sa aming paglakad sa napakadilim na mundo. Ito ang ilaw na gumagabay sa amin. Kaya taos puso po kami nagpapasalamat sa mga aral na to, at muli, mapasaya ka nawa namin hanggang sa aming pakikinig at sa lahat ng gawain namin ngayong araw na to. Dinadasal ko na rin po na pasayahin mo ang lahat ng mga tatay, na dahil ikaw po ang totoong nagpapasaya sa aming lahat. At pasayahin mo rin po at pagalingin ang mga may sakit sa aming lahat, lalo na po si Gami, si Ate Penny, si Nanay Kits, at yung mga hindi ko po nababanggit, ang mga nanghihina, palakasin mo po ang mga nasasaktan, paghilumin mo po ang mga puso, at ang mga nangangailangan ng spiritual na pangangailangan, pagkaloob mo nawa sa kanila. Sa ngalan ni Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Okay. Talagang nilagyan ako ng timer dito, ah. So, pabibilisan ko na para hindi ako makalagpas, pero nandito sa harapan ko yung timer. So sa araw na to, since natapos na tayo sa humility or yung pagiging mapagpakumbaba, at last two Sundays narinig natin ng napakagandang paalala sa atin ng ating kapatid na si Jana, pati na yung more to sin, kung saan talagang dapat lamang na nagluluksa tayo kapag tayo ay nagkakasala, dahil nawawala ang relasyon natin sa ating Ama, napapalayo tayo kapag tayo ay nasa kasalanan. Iba ang karelasyon natin kapag tayo nagkakasala, no? Kasi hindi yun sinasabi na perfect, pero sinisikap natin
na kaya nga kailangan mag-mourn to sin eh, di ba? So ibig sabihin, nagkakamali pa rin tayong lahat. At minsan may pagkakamaling hindi natin alam, minsan merong pagkakamaling ah, sinasadya. Kaya yun yung ayaw na nating gawin yon, no? Bilang mga anak ng Diyos. So for today, na, na, na sa akin na natapat itong pagiging meek or maamo, no? Meekness, kaamuan, uh, wait lang po. Gusto nating maintindihan ito, ano ba talaga yung pagiging maamo? Dahil sa mundong ginagalawan natin, may ibang pakahulugan. Negative sa kanila to, yung pagiging maamo, yung character na yan. Pero tayo, ang tinitingnan natin dito, ito ay napakagandang pag-uugali na dapat nating makita kung paano pinamuhay ng ating Panginoong Hesukristo ay at sinasabihan niya tayo na dapat bilang mga followers niya, gayon din ang maging pamumuhay natin. Dahil sabi nga, blessed or pinagpala ang may mga ganitong klaseng pag-uugali, no? So, gusto natin ng ganitong ugali. So, sa ngayon, sabi sa Matthew chapter 5, kaya pala, mali yung ino-open kong, sorry naman, ino-open kong notes. So, sa Matthew chapter 5, kung depende sa gagamitin yung Bible, yung ipinost ko yata dyan, ayan. So, sabi sa Matthew chapter 5 in English, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Meron dyan yung ang alam ko, ESB yan eh, yung translation na yan. May NASB, blessed are the gentle. So, yung meek ginamit na gentle, for they shall inherit the earth. Sa Tagalog, pinagpala ang mga mapagpakumbaba, yung Tagalog MBB. Tapos yung Tagalog na translation, pinagpala rin yung mapagpakumbaba. So, wala yung word na maamo or kaamuan dun sa Tagalog translation. Ano? Pero kaya gamitin natin yung meek and gentle. Kasi yung meek and gentle parang parehong magandang translation, di ba? So, blessed are the meek. Pare-pareho silang apat actually, pare-pareho silang nagsabi ng iisang ang sabi, sapagkat mamanahin nila ang daigdig, di ba? Sa English, for they shall inherit the earth. Pareho-pareho sila. So, yung particular na Greek word, dahil nung panahon na yon, Greek ang nagahari, nandun sila sa Greek na bansa, gumamit sila ang original na salita dyan ay praus. Ginamit doon nagmula yung salitang maamo, no? At yung salitang yon ay inilalarawan ng isang kabayong naturuan daw na napailalim sa isang pagdidisiplina. Siya ay naging masunurin at handang sumunod sa patnubay at utos ng kanyang tagapagsanay. So yun doon nanggaling yung nagmula yung salitang maamo, no? Yung kabayo, naturuan na disiplina, kaya masunurin sa madaling salita. Sa gabay o sa inuutos sa kanya nung nag-train sa kanya. Isang makapangyarihang pagsasalarawan ng isang pusong hindi pinangungunahan ng sariling kagustuhan. Tayo, di ba? Aminin natin lahat. Walang nakakapigil sa atin kapag nagdidesisyon tayo. Pero ang pagiging maamo, ito yung taong hindi nagdedesisyon ng galing sa sarili niya lang inisip. No? Lagi siyang nagdidesisyon kung base sa kung ano ang inuutos sa kanya ng kanyang Ama, ng kanyang Diyos at ng kanyang Panginoon bilang alagad ng Panginoon. No? Kaya napakagandang karakter nito, napakagandang pag-uugali nito. No? Ito ay isang pagnanais na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Sabihin na natin, ito yung pagpapasakop natin sa ating Panginoon. Dahil siya ang master natin, siya ang sinusunod natin. Yun yung pagiging
maamo. Ibig sabihin, kapag may inuutos siya, hindi ka na nagrereklamo or nakikipagtalo pa. O kaya, hindi ka rin nagre-rebelde. Hindi ko kaya yan, ayoko na, bahala ka dyan. Hindi ganon. Ito yung pagiging bukas sa tinuturo sa atin ng ating Panginoon. Bukas tayo, tinatanggap natin, at higit sa lahat, sinusunod natin kung ano ang itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Kaya, napakaganda ng pagiging maamo. Pero kailangan nating balikan at dahil connected ang pagiging mapagpakumbaba sa pagiging maamo, ayan nga, katunayan, ng Tagalog translation natin, pinag-isa nila yung mapagpakumbaba sa pagiging maamo. May kaunting difference. Naalala nyo nung tinuro ni Jana yung humility, di ba? Ito yung salitang wala kang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Alam mong hindi mo kayang mabuhay. Pero kaya kang buhayin ng Diyos. Kaya pinagkakatiwala mo ang lahat sa Kanya. Yun yung humility. Yung pagiging maamo, pagiging bukas. Bukas ang puso mo kapag inuutusan ka, kinakausap ka ng Diyos, nakikinig ka. Kapag inuutusan ka, sumusunod ka. At higit sa lahat, bukod sa nakinig ka, ginagawa mo talaga yung inuutos sa'yo. Diba? Yun yung pagkakaiba ng humility and meekness. So, humility or ang kababaang loob ay ang pagtanggap sa katotohanan na hindi natin kayang mabuhay sa sarili natin. Pero ang Diyos, kaya niya tayong buhayin. Kaya, dahil hindi natin kaya, dahil kaya ng Diyos, hahayaan natin siya ang manguna sa ating buhay. Diba? So, yan yung tunay na kahulugan ng humility. Simple lang, hindi natin kaya, kaya ng Diyos, kaya pinapaubayan natin sa Kanya ang ating buhay. That's humility. Ngayon, ang kaamuan naman, again, ulitin ko, handa kang tumanggap, makinig, tumanggap, at sumunod sa Diyos kahit hindi mo lubos na naiintindihan ng mga bagay-bagay. Handa kang makinig, handa kang tumanggap, at sumunod sa Diyos kahit hindi mo naiintindihan. Kasi nagtitiwala ka sa Diyos. Sino ba naman ang Diyos, di ba? So, ang kaamuan sa madaling salita ay pagtanggap at pagiging bukas sa Diyos at sa mga bagay na maka-Diyos. Kaya, ang kaamuan o ang pagiging meek ay napakahalaga at ito ay kasunod ng humility or pagiging humble. Okay? Kaamuan, handang ulitin ko, paulit-ulit yung aking note, kaya paulit-ulit ko ring babasahin. Ang kaamuan o ang meekness ay handang tumanggap, makinig, at sumunod sa Diyos kahit hindi mo lubos na iintindihan ang bagay. Dahil alam mo na ang Diyos ay tama at hindi ka kailanman ililigaw ng Diyos. Sa halip, alam mo ang dulo ng pagsunod mo, kaligtasan. Di ba? So, ngayon, napakaraming mabubuting halimbawa pero hindi ko na iisa-isahin. Hindi na natin pupuntahan yung mga scriptures. Tatlo, si Moses, si Abraham, at si Jesus Christ. Alam nyo yan. Lahat familiar kayo dyan. Golden examples natin yung tatlong yan. Si Moses, wait lang. Napakagandang isipin ng pagiging halimbawa niya. Kung paano siya, kapag inuutosan ng Diyos, hindi lang siya nakinig, kung hindi sinunod niya. Naalala niyo nung bago siya, nung tawagin siya o piliin siya ng Diyos, sinabihan siya na ikaw ay pinili ko para ilid ang Israel. Diba? Sinabi niya, ilagay mo ang iyong, ano yung hawak mo? Tungkod, sabi niya. Ewan ko kung nandyan yung ano na yon, yung scripture na yon, pero ikukwento ko na lang. May hawak siyang tungkod, sabi ng God, ibato mo yung tungkod na yan. Ano nangyari doon sa tungkod? Naging ahas, di ba? Madali lang yung sundin eh. Yung tungkod mo, ibabato mo.
inutusan ka ng God, may hawak kang tungkod, madali, di ba? Pero yung ahas, syempre, ang tendency, di ba? Ahas yan, di ba? So, pinahawakan sa buntot. Oh, anong ginawa ni Moses? Di ba? Hinawakan niya sa buntot. Nung sumunod siya, nakita niya na naging tungkod uli yung ahas. Yung isa pa, kung hindi ka pa masyadong believe, Moses, lagay mo yung kamay mo sa dibdib mo. Diyan sa may dibdib mo, ipasok mo diyan sa damit mo. Sinabi ng God sa kanya, o ano nangyari? Pinasok niya, sumunod siya. Nakinig siya sa utos, sinunod niya yung utos. Ano nangyari sa kamay niya? Nagkaroon ng ketong, na parang ketong, di ba? Siyempre, ikaw, bilang tao, ano mararamdaman mo? Ano ba naman si Ama? Bakit nutusan ako? Sumunod na nga ako. Di ba? Pero hindi ganon. Hindi ganon si Moses. Ano nangyari? O sige, alisin mo na yung kamay mo dyan sa dibdib mo. Nung alisin niya, bumalik sa dati ang kanyang kamay. Yun yung pagiging maamo ni Moses. At alam nyo yung 10 plagues, di ba? Alam ko ang kwento nun. Alam nyo yon na lahat ng inutos ng God sa kanya, ginawa niya. Di ba? So, yun yung pagiging meek or pagiging maamo ni Moses. Another kwento na napakagandang gusto kong pero yung Numbers 12:3, nandyan ba yun, A? Okay. Ay, sorry, meron palang binigay sa akin si A. Sus Mario, Sep. Okay. So, nakalagay dyan, Numbers 12:3. Ayan yan. Now the man Moses was very meek, more than all the people on the face of the earth. Ganun siya dinescribe ng God, di ba? So, napakamasunurin ni Moses kasi hindi lang naman yung pagpasok sa dibdib ng kamay niya or kundi napakarami sa kanyang paglakad kasama ang Diyos. Nakita natin ang pagiging masunurin niya. Now, another great example I see Abraham. Kayo na lang po magbasa nung Genesis 22 verse 1 to 18. Dahil ikukwento ko na lang sa inyo. Alam nyo, nung tinawag siya ng Diyos na iwan mo ang bayan mo, pumunta ka sa lugar na sasabihin ko sa iyo, sumunod siya. Di ba? At nung pinangako, dumami ng dumami ang pangako sa kanya dahil sa pagiging masunurin niya. Hanggang sa inabot, sila ay pinangakuan na magkakaroon ng anak. Anak na panggagalingan ng lineage ng Messiah o tagapagligtas, 99 years old na. Nung siya itinawag, parang 70 lang yata. 70 or 70 something, no? Pero, ano ang nangyari? Ay, syempre, ang tagal-tagal ng pangako. Alam natin na nagkaroon ng side trip si Moses, no? Natukso ng asawa. Hindi ba, yung tagal-tagal naman natin magkaanak. Anakan mo na lang tong alipin ko. Kaya nagkaroon ng Ismael kay Hagar. Naalala niyo yan. Pero hindi yun yung punto natin for today. Si Abraham ay napaka masunurin din. So, binigyan ng anak. Pagdating ng takdang panahon nung nagkaanak, umidad-idad yung anak. Ayan na, siyempre masaya. Ilang taon bago sila dumating si Isaac. No? Siyempre, dumating yung pinakahihiling nilang anak. Siyempre, ang saya-saya nila. Maaaring pwede, diba, yung mga mag-asawa na humihingi ng anak, pag dumating ang anak, halos spoiled din eh, di ba? Pero si Abraham, sabi ng God, yung anak na yon, Abraham, yung anak na binigay ko sa'yo na hinintay mo ng pagkatagal-tagal, ihandog mo yan sa akin. Yan yung kwento sa Genesis 22. Siyempre, yan ay nakasulat doon kapag binasa nyo, kaya nire-recommend ko sa inyo, kailangan nyong basahin yan dahil hindi ko na isinare yung scripture. Tinest siya ng God, sinabi niya, Abraham, ihandog mo sa akin ang anak mo. At wait lang ha.
Sabi doon, sinubok siya ng Diyos. Sinabi niya, kunin mo ang anak mong si Isaac, kaisa-isa mong anak na iyong mahal, at pumunta ka sa lupain ng Moraya. Ihandog mo siya roon bilang isang handog na susunugin sa isa sa mga bundok na ituturo ko sa iyo. Alam niyo ba pag sabi ni God kay Abraham ng ganong utos, ano ba ganito ba niya sinagot siya? Ano ka ba naman? Tagal-tagal ko nang hinintay ito. Tapos pinangako mo sa akin, ito yung anak na kaloob mo sa akin. Ba't ngayon? Ganyan. Hindi siya nakipagtalo. Hindi siya nagreklamo. At hindi rin siya umalis o nagrebelde o nagtago na lang. Akin, tatago ko na lang tong anak ko. Hindi. Di ba? Sa halip, ang ginawa niya, pag binasa niyo yan, sumunod siya. At galing doon sa lugar na kung saan inutusan siya, parang 3 days or something pa, bago makarating doon sa bundok na paghahandugan kay Isaac. So, siyempre, bilang tatay, ikaw, Tito Ferdy, dala-dala mo yung anak mo. 3 araw kayong naglalakbay, dala niyo yung panggatong, dala niyo yung kung ano yung kakailanganin sa paghahandog, di ba? Alam niyo naman yon. Balikan niyo nila kung di niyo maalala. Dala-dala mo yung anak mo. Tapos sinabi pa sa'yo ng anak mo, Itay, meron na tayong dalang kahoy na susunugin, meron tayong pangsindi ng kahoy na to, or hindi ko alam kung ano pa yung kailangan na dala-dala nila. Asa na yung panghandog? Sabi ng anak niya. Ano sagot ni Isa? Sabi niya, God, ang Diyos ang magpo-provide ng panghandog. Bakit? In-explain niyan sa sa Hebrews 11. So, yun yung titingnan natin. Andyan yan. Yan. Ay, marunong na ako. Sabi riyan, nang subukin ng Diyos si Abraham, pananampalataya din ang nag-udyok sa kanya na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Tingnan niyo po yung sinabi dyan sa ating napagandang Tagalog translation. Buong puso niyang inihandog ang kanyang kaisa-isang anak, o kaisa-isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos. Diba? Buong puso daw. Walang alinlangan, buong puso. Alam niyo ba yung buong puso? Alam kong nararamdaman niya pag taimtim kayo at buong puso kayo nananalangin mag-isa. Diba? Okay. So yun yon. Naniwala siya na kaya ng Diyos. Tingnan niyo po yung verse. Ay hindi, verse 18 pa pala. Na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Pinangako daw ng Diyos na kay Isaac magmumula yung magiging lahi ni Abraham. Alam natin yung pangako sa kanya, di ba, na manggagaling din sa kanya ang Mesaya. Naniwala siya. So, anong nangyari? Naniwala siya na kaya ng Diyos na bumuhay ng patay, kaya sa patalinghagang pangungusap, na ibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Namatay ba si Isaac? Di ba hindi? May pumigil na angel, di ba? Pero yung the fact na nandun na, sasaksakin niya na yung kanyang anak, dahil sa pagsunod niya sa kanyang Diyos, dahil naniniwala daw siya, nilinaw ng ating binasang verse, naniniwala siya na kaya ng Diyos bumuhay ng patay. That's faith. No? Yun yung pagiging maamo, na kahit hindi mo alam kung anong magiging resultan ng inuutos sa'yo ng Diyos, sumusunod ka pa rin. Bukod sa nakinig ka, tinanggap mo yung utos, sinunod mo kahit gano'n ba kasakit para sa isang ama. Nasaksaki o itali mo yung anak mo, alam mong ihahandog mo to the point na sasaksakin mo na. Buti may angel na pinadala si ama. Diba? Pero sa isip ni Abraham, ginagawa niya yon dahil siya ay meek, dahil siya ay maamo. Yun yung napakagandang katangian ng pagiging meek. Nakikinig ka sa Diyos, tinatanggap mo ang kanyang salita o utos, at higit sa lahat, sinusunod mo ito, iginagawa mo kung ano pinapagawa sa'yo. Yun yung salitang meek. So, siguro naman, parang ilang ulit ko nang binabanggit, ano po? Yan yung kaamuan. Isang pusong may ganap na tiwala sa Diyos. Hindi, kahit na ang utos ay mahirap tanggapin at hindi madaling maunawaan.
Di ba? So, yan si Abraham. Now, higit sa dalawang ito, ganda ng mindset ni Abraham, ano? Dahil sa pamamagitan ng faith niya, naging meek siya, naging humble siya, at ngayon, sinunod niya, ginawa niya, inuutos sa kanya. Dahil naniniwala siya na kayang bumuhay ng patay ng kanyang Diyos. Saan na yun? Nawala na ako. So, another example ng pagiging meek, at alam kong ito na yung pinaka-golden example natin ay ang ating Panginoong Hesukristo. Never na humindi siya sa kanyang ama. Lahat ng inutos sa kanya, lahat ng itinuro sa kanya, pinakinggan niya at tinanggap niya at sinunod niya. Minsan, mukhang nagreklamo siya. Naalala niyo kung kailan? Nung siya ay nagdasal sa Garden of Gethsemane. Parang nagreklamo lang siya. Pero hindi totally nagreklamo. Hindi siya nagrebelde. Di ba? Nagdasal lang siya. Nagdasal siya actually. Sabi niya, Ama, kung pwede lang na hindi sa ganitong paraan ako mamatay. Or pwedeng ilipat o iba na lang. Ibang paraan na lang para matubos ang sangkatauhan. Pero siyempre sinabi naman ng God sa kanya, no. Di ba? Ang sagot sa kanya ng God, no. Minsan may dasal talagang ganon. Kahit si Jesus Christ, nung nagdasal siya noon, no one sinagot sa kanya. Di ba? So, yun lang yung nag-iisang pagkakataon na parang medyo ano lang siya. Pero the rest, sa buong buhay niya, alam natin, simula nang siya ipanganak hanggang sa ipako siya sa krus, mamatay at inilibing, hanggang sa huling hininga niya, kumbaga, naging maamo siya. Kaya siya yung alam ko yung naalala niyo yung sinabi niya, Ama, kung maaari po, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Di ba? Pero hindi yun pagtutol dahil ano pa yung sinunod niya sabihin. Naalala niyo? Pero kayo pa rin po ang masusunod. Ang kalooban niyo pa rin po ang masusunod. Di ba? yan yung pagiging maamo. Kaya puntahan natin sa Matthew chapter 11. I hope, nandiyan yan. Yan. Oh, wow. Nandun. Lumapit kayo sa akin. Kayo na lang po mag-review ng kung gaano ka maamo at kamasunurin ng ating Panginoon. Reviewin niyo po yung buhay niya, the Gospel, Matthew, Mark, Luke, and John. Pero may gusto siyang ipaunawa sa atin dito. Sa Matthew 11 verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y aking pagpapahingahin. Alam kong wala ni isa man dito sa atin at sa naka-online na mga kapatiran ang hindi nagpapagal. Lahat tayo affected ng nangyayari sa paligid natin. At alam nating lahat na ang mundo, ang naghahari sa mundong ito ay the prince of the air. Okay? Kaya napakagandang encouragement sa atin ng ating Panginoon. Ang sabi niya, pag lumapit ka sa Kanya, pagpapahingahin ka niya. 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at matututo kayo sa akin. Sapagkat ako ay siya mismo ang nagsabi, ako ay maamo at mapagpakumbaba ang puso. At makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat ang aking pamatok ay magaan at ang aking pasanin ay magaan din. Alam kong yung pamatok medyo pag-usapan natin sandali. Makikita natin dyan yung salitang isang larawan ng pamatok, isang kahoy na ginagamit para pagdugtungin ng dalawang hayop. No?
karaniwan ng dalawang baka upang magkasamang humila ng araro. Noong unang panahon, wala silang makabagong kagamitan like yung mga halimaw, yung mga tractor ngayon, di ba? Pero ang ginagamit nila ay yung pamatok. Mahalaga sa kanila yon para sa mga mabibigat na gawain. At kung iisipin nating mabuti, bakit sinasabi ng ating Panginoon na makiisa tayo sa Kanya, sumalo tayo sa bigat na dinadala niya, kayo dahil siya ay maamo at mapagpakumbaba, matuto ka sa akin, hindi kanya babaliin. Hindi kanya wawasakin kapag sumama ka sa kanya, di ba? Sasamahan ka niya, sasaluhin niya ang mga pasanin mo, yun yung ibig sabihin nun. Tuturuan ka niyang mamuhay ng may kababaang loob at kaamuan. Dahil siya mismo ay humble at saka meek, di ba? At napahigit pa doon, napakaganda nung sinabi niya, magaan ang kanyang pamatok at magaan din ang aking pasanin. Di ba? Kasi si Jesus Christ, gano'n siya ka-powerful. Di ba? Parang tayo ay aso, siya ay malaking toro. Di ba? Gano'n ang lakas. Pero imagine ninyo, ini-encourage tayong sumama sa kanya. Bakit? Kasi, yun nga, ulitin ko, sasamahan niya tayo, sasaluhin niya yung napakabigat na pasanin ng buhay natin at tuturuan niya tayong mamuhay ng may kaamuan at kababaang loob. So, yan yung napakagandang message ng ating Panginoon dyan sa chapter 11. Now, punta tayo dito sa susunod na scripture natin. Sa Matthew 13, dahil requirement ang pagiging maamo para maintindihan mo ang Diyos. Diba? Ulitin natin. Ikaw, kung maamo ka, nakikinig ka. Dahil gusto mong matuto. No? Kung maamo ka, bukod sa nakikinig ka, inuunawa mo yung pinapakinggan mo. At kapag naunawaan mo na to, sinusunod mo, ipinapamuhay mo. Yan yung pagiging maamo. Dito sa Matthew 13, kung alam nyo rin ang kwento at hindi na kayo, ayan, babasahin natin. Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit po kayo gumagamit ng talinghaga sa kanila? So yung paggamit ni Jesus Christ ng talinghaga sa kanyang pagtuturo, sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng langit, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Bakit? Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at lalong magkakaroon, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Diba? Parang napakahirap, ano? Pero may karagdagang information dyan. Sabi riyan, nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga. Na-explain niya kung bakit. Yun yung tanong eh. Sa totoo lang, alam nyo na minsan napakahirap intindihin ng parables, di ba? So, ayan. Ang sabi ni Jesus Christ dito, linawin po natin sa ating mga isip, no? Konti na lang, huwag kayong mag-focus po tayo sa ating binabasa. Sabi riyan, nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga sapagkat tumitingin sila, ngunit hindi nakakakita. Ikaw ba tumitingin ka sa akin ngayon? Tingin ka sa akin. O nakikita niyo ba ako? O nakakakita kayo. Ang sabi pa, nakikinig, ngunit hindi naman nakakarinig, ni nakakaunawa man. Yan ang description. Bakit siya nagsasalita ng talinghaga? Yan ang sagot niya. No? At natutupad nga sa kanila ang propesiya ni Isaiah na pag binasa niyo yung propesiya na yan, ang sabi ni Isaiah, makinig man kayo na makinig, hindi kayo makakaunawa kailanman. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita kailanman. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tenga at ano raw, ipinikit. Pag pinikit mo talaga ang mata mo, ano mangyayari sa'yo? Hindi ka makakakita. Ang kanilang mga mata, kung hindi gayon, sana'y nakakita ang kanilang mga mata.
Di ba? Yung tenga nila, ayaw nilang marinig. Ang gusto lang nilang marinig, yung gusto nila. Di ba? Nakarinig ang kanilang mga tenga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at sana nagbalik loob sila sa akin at pinagaling ko sila. Subalit pinagpala kayo, buti na lang yung mga alagad. Anong ginawa ng mga alagad? Sila yung nagtanong. Yung mga tao na nandoon, maraming tao na nakikinig sa pagtuturo ng Panginoon. Pero nakikinig lang sila, pero hindi sila nakakarinig. Kasi kaya nga patalinghaga yung pagtuturo niya para kung hindi naintindihan, anong, di ba? Anong gagawin ng taong hindi nakakaintindi sa isang teacher? Teacher! O yung mga estudyante, di ba? Teacher, pwede po bang paki-explain? Or kung minsan, personally niya yung teacher, hindi ko po naintindihan. Or kung minsan, manghahanap ng tutor. Di ba? Ganun yon. Yung taong hindi nakakaintindi, kahit nakarinig, hindi na naintindihan, magtatanong. Yun yung mga alagad. Kaya ano ang sabi ni Jesus Christ? Sila, wala silang, may tenga nga sila, hindi naman nakakarinig. May mata, hindi nakakakita. At higit sa lahat, may pusong hindi nakakaunawa. Bakit? Kasi hindi sila interesado. Hindi sila handang tumanggap. Hindi sila maamo. Hindi sila meek. Yung mga maamo, kabaligtaran nun. No? Yun nga, lalapit ka. Magpa, hindi ka mahihiyang, hindi ko po naintindihan. Turo niyo po sa amin anong meaning ng talinghaga na yan. Di ba? Ganun yung mga alagad niya. So, alam natin sa Luke 4, kayo na lang magbasa, ang Israelites, kung bakit sila sa kwento ng kanilang buhay sa paglakad kasama ang Diyos, maraming panahon silang hindi nakikinig, hindi tumatanggap. At maraming mga Jew na hindi pa rin tumanggap, no? Alam natin 'yan. Kaya dito sa binasa nating kwento sa Matthew, nakikita natin ng isang napakahalagang katotohanan na ang kaamuan ay kailangan, ulitin natin, ang kaamuan or ang pagiging meek ay kailangan para maunawaan ang mga bagay tungkol sa Diyos or tungkol mismo sa Diyos. Di ba? Napakahalaga. So, gaano kahalaga ang pagiging meek? Napakahalaga. Di ba? Ulitin natin. Ulit-ulitin natin. Alam niyo ba na si Jesus Christ, ano ang tawag sa atin ni Jesus Christ? Madalas, anong tawag sa atin? Sheep. He is the shepherd and we are the sheep of His pasture. Di ba? Madalas, yan ang tinatawag sa atin ng ating Panginoon. Bakit? Kasi yung tupa, describe natin ang tupa na alam ko, naalala nyo, dinescribe ni Jana. No? Ang tupa, hindi kayang mabuhay mag-isa kung walang mag-aalagang tao sa kanya. Kasi yung balahibo niyan, tuloy-tuloy ang paglago. Kung halimbawa, lumago ng lumago at hindi ginupit yung balahibo niyan, ikamamatay nila yan. Saka sabi pa nga ni Jana, kapag natumba yan, hindi nila kayang itaas ang sarili nila o itayo, ibalik muli ang kanilang sarili. Yan yung tupa. Ikaw ay tupa. Hindi ka masyadong matalino. Kailangan mo ng mag-aalaga sa iyo, kailangan mo ng gagabay sa iyo dahil madali ka lang mapahamak. Nagets niyo po 'yan? So, ganun tayo tinatawag ng ating Panginoon. Tupa. Tayo ay mga tupa. Ikaw, ako, gising na. Tayo ay mga tupa dahil kailangan natin ng tulong ng Diyos. Tandaan po natin yan. No? Ang problema, kung hindi kami, hindi ka lalapit sa Diyos. Hindi ka hihingi ng tulong sa Diyos. Kasi ipiling mo, kaya mo na eh. Di ba? Kaya, kung hindi kami, yun ang magiging problema mo dahil hindi ka tutulungan ng Diyos kung hindi kami. Kung hindi ka handang tumanggap, walang magagawa ang Diyos sa'yo. Dahil hindi ka niya pipilitin. Hindi niya tayo pipilitin. Di ba?
ayaw nating maging mapagmataas o ayaw nating maging all-knowing. Alam ko na yan. Hindi ko na kailangan ng Diyos. Ito nga, maghapon na nga ako nabuhay, hindi ko na kailangan ng Diyos, di ba? Kala mo, hindi na siya matutulog at pag natulog siya, hindi. Kita nyo nga yun, di ba? Yung mga sumakay sa airplane. Imagine ninyo, gaano katagal nilang pinag-ipunan na makapunta sila sa isang lugar, mamasyal, or yung iba naman ay para makapagtrabaho, nagsanlapan ng lupa para ipambayad sa ano to? Recruiter, di ba? Para makapagtrabaho ng mas malaking sweldo. Hindi mo alam, di ba? Grabe. Pero tayo, gusto natin maging tupa na umaasa at ipinagkakatiwala sa Diyos ang buhay. Naniniwala na hindi niya kayang mabuhay, kaya siya ay lumalapit sa Diyos, nagpapaalaga sa Diyos. Yan yung pagkakaiba natin, no? Maraming tao ang ayaw magpasakop sa Diyos. Maraming tao ang ayaw sumunod sa Panginoong Hesukristo. Ang ninanais nga lang ng ating Panginoon, makapiling natin siya. Kasi, di ba, siya ay maamo, at magiging magaan daw ang ating buhay. Bakit? Kasi tutulungan niya tayo sa bigat ng mga pasanin natin kapag tayo ay nakayoke sa Kanya. Di ba? Ngayon, para sa atin na gustong sumunod sa ating Panginoong Hesukristo, magiging bukas ang puso natin. Gusto nating nakikinig palagi. Gusto nating tumatanggap palagi, bukas ang puso natin palagi, at higit sa lahat, gusto nating sinusunod natin ang ating Panginoong Hesukristo. Now, gusto kong magbigay ng mga ilang points para sa mga roadblocks to meekness. Ito yung mga hadlang para maging meek tayo. Una, kawalan ng kaalaman. Thank you. Thank you, anak, sa pagpapaalala. Pero meron dito, may nakalagay dito. Basahin muna natin to since nandito na. Mga kapatid, kayo ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap na naging saligan ng inyong pananampalataya. Naligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Dahil kung hindi, walang kabuluhan ng inyong pananampalataya. Hindi ko alam bakit nasingit yun yan. Anyway, ito yung mga hadlang para sa atin, mga pumipigil. Mga hadlang na pumipigil sa atin para maging maamo o meek. No? Kawalan ng kaalaman sa kasulatan. Anong cause ng kawalan ng kasulatan sa Bible? Una, hindi ka nagbabasa. Pangalawa, nakikinig ka pero sarado ang tenga mo sa mga nagtuturo. Pangatlo, maraming dahilan kung bakit hindi mo naiintindihan ng Bible. Napakaraming available na teaching sa atin. Grabe, libo-libo, no? Na klase, teachings, hindi lang libo siguro simula noon hanggang ngayon, no? Kung iisa-isahin mo, kulang ang panahon mo. Kung minsan, hanggang ngayon nga, hindi ko pa tapos yung iba, no? Pero nag-start tayo, anong year? 1998, 1997 actually. Grabe, yung kay Pastor Vince, ha? So, kung gusto mo magkaroon ng kaalaman, saan ka pupunta? Sabi sa, ewan ko lang kung nandyan yan. Hindi, wala. So, kayo na lang po pumunta sa 1 Thessalonians 2:13. Sabi ni Paul, kaya't lagi naming pinasasalamatan ng Diyos sapagkat nang tanggapin ninyo ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin. Si Paul nung nagtuturo siya nung panahon na yon, hindi ninyo ito tinanggap bilang salita ng tao, kundi gaya ng tunay na kalagayan nito bilang salita ng Diyos, no? Na gumagawa sa inyo ng mga sumasampalataya. Tayo bilang nananampalataya, naniniwala tayong ang salita ng Diyos ay totoong salita niya. No? Kaya pinahahalagahan natin ang Biblia at sa pamilyang ito, gusto natin lagi tayo nagbubukas ng Biblia araw-araw. No? At yan na yung pagiging maamo.
Gusto natin na laging kinakausap tayo ng ating Panginoon at nakikinig tayo, binabasa natin ang Biblia. At katulad ng mga taga-Berean, di ba? Hindi tayo basta-basta, si Ateng nagturo ng ganito. Alam niyo ba, dito sa teaching na to, napakalawak kasi ng pagiging meek, no? At mula, pati sa Old Testament, ilang verses sa scripture dyan, hindi ko lang nailagay ngayon, na kung babasahin nyo, napakaraming blessings na pinangako doon kung ikaw ay maamo. No? At matatanggap mo yon kung gagawin mo. Siyempre, hindi ka na mapipilitin ng God eh. No? So, ngayon, magbasa tayo araw-araw. Sabi nga kay Joshua, di ba? Kung magtatagumpay ka, sasamahan kita, pero ang gawin mo, basahin mo araw at gabi ang Biblia. No? Pag nilay-nilayin mo ito at sundin mo. Okay? So, mahalaga ang pagbabasa at hindi tayo dapat umasa lang sa nagtuturo sa atin or sa dahil member ka ng lhim.org, okay ka na? Hindi. Di ba? Sa pag nakikinig ka nga sa LHIM, parang ano ba naman yan? Hindi na natapos. Ilang teaching na tungkol sa Beatitudes, ilang seminar na ang ginawa tungkol sa Sermon on the Mount. Ito, kingdom character naman ang ginawang title. Eh, bakit? Kasi hindi matatapos ang wisdom ng God. Lagi kanyang kakausapin. Ang problema lang, or hindi problema, ang kailangan mo lang gawin ay maging meek. At kung meek ka, again, ano ang meek? No? Lumalapit ka sa kanya, nakikinig ka sa kanya, tinatanggap mo ang aral niya at sumusunod sa kanya. Okay? So, lumapit tayo. Tinatawag niya tayo sa ano nga, yung 2 Timothy 2:15, ewan ko lang kung nandyan yan, wala rin yata. Di ba? Ano sabi doon? Study to show thyself. Alam niyo lahat. Memory verse natin yan. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, yan ay isa sa roadblocks or pumipigil sa atin para maging maamo. Kawalan ng kaalaman sa kasulatan. Another thing na pumipigil, tradition. No? Si Jesus Christ nga sa Matthew, yan. Matthew, ay hindi pala yan eh. Wala rin yata akong topic dyan sa tradition. Hindi ko yun nailagay. Sa tradition, alam natin na hindi naman masama ang tradition eh. Tradition is nice. No? Pero hindi yan yung dapat nagbabind sa iyo. No? Ang nagbabind dapat sa atin is God's Word. Ang salita ng Diyos yung nagpapalapit sa atin sa Diyos. Okay? So, maraming tradisyon, taon-taon, nababago nga eh, di ba? After 10 years, iba na naman tradisyon ng isang nasyon, di ba? Maraming tradisyon. Wait lang. Para baka may makalimutan ako. Seven verse 1 ba yon? Tignan ko nga. Hindi eh. Pero sa Matthew 7 yon, kayo na lang po ang magbasa. Ang dami ko yatang hindi na ilagay na scripture. Pero sasabihin ko na lang po yung gustong i-ano sa atin. Dahil nakikita ko tong timer na to. Ganito na lang, no? Kapag may mga tradisyon kang naririnig, katulad ng si Jesus Christ, naalala niyo yung, bakit yung mga alagad mo hindi naguhugas ng kamay bago kumain? Ano sinagot sa kanila ni Jesus Christ? Eh bakit kayo, sinusunod niyo ang tradisyon niyo kahit sinusuway niyo ang utos ng Diyos? Meron pa nga sinasabi niyo, sa Matthew 7 niya tayo. Sinasabi niyo sa mga tao na wag nang mag-tithes o wag nang tulungan ng parents kasi binigay niyo na sa church yung tithes. Tradisyon nila yon. Pero kayo, anong ginagawa niyo? Di ba? Ganun niya sinagot yung mga pariseo na nagtuturo sa kanya. So, ang punto, gusto nating, kung ang tradisyon mo ay sumasalungat sa God's Word o sa Bible, anong dapat mong gawin?
Babaguhin mo ba ang salita ng Diyos at tutuloy mo ang tradisyon mo? Di ba hindi? Dapat. Kung ang tradisyon mo ay salungat sa Bible, baguhin mo yung tradisyon mo. Di ba? Hindi yung Bible ang babaguhin mo dahil kahit kailan, kahit baguhin mo pa yan, gumawa ka ng napakaraming books, lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan. Bakit? Si Ama ang nag-iingat sa katotohanan. Gaano karaming pag-aaral na ang lumabas. So, kung tradisyon mo salungat sa Bible, baguhin mo yan. Okay? Another hindrance. Kailangan ko ba nakibalik yon? Ayan. Close-mindedness. Nabasa ko na yung buong Biblia. Alam ko na yan. Ano pa? Yes. Katoliko ako since birth. Diba? Yan yung isa sa mabigat na na hadlang para ikaw ay maging meek, no? Pag binasa mo yung Romans 11:33 to 36, hindi ko lang alam kung nandyan yan, Romans 11. Oh, wala rin eh. Kayo na lang po magbasa ha. Romans 11:33 to 36. Basahin nyo yan. Sabi dyan, okay, lalim ng kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos. Gaano karami, kalawak, gaano kalalim, gaano kayaman ang karunungan ng Diyos. Hindi nga yan maaarok ng kanyang mga hatol. Hindi maaarok ang kanyang mga hatol at hindi masusundan ang kanyang mga daan. Sino ang nakakaalam ng kaisipan ng Diyos, ng Panginoon? O sino ang naging tagapayo niya nang likhain niya ang mundo? Diba? Sino ang unang nagbigay sa kanya upang siya ay magbayad pabalik? Sapagkat mula sa kanya, sa pamamagitan niya, at para sa kanya ang lahat ng bagay, sa kanya ang kaluwalhatian magpakailanman. So, paano nating maiisip na alam mo na ang lahat? Okay na ako. Naintindihan ko na. Nabasa ko na ang Biblia 5 beses, buong-buo pa. Hindi Dapat tayong maging manatiling bukas. Dapat tayong laging handang makinig. Dapat tayong laging tumatanggap para matuto. Sa panahon nila, wait lang hindi ko na siya nasundan yung aking sa Acts daw, ang close-mindedness ang naging dahilan kaya sila nagkagulo-gulo minsan doon sa Acts 15. Kayo na lang ang magbasa, no? Dahil sa saradong pag-iisip, nasira ang iglesia ng first century church. At basahin niyo yung Acts 15. Nahirapan ng mga Hudyong mananampalataya na tanggapin ng mga Gentiles sa ikasama na sa ililigtas. Dati exclusive kasi sa Israelites, di ba? Sa Jew. So, hindi nila matanggap yon. Kaya, kayo na lang magbasa. No? Pero, ang ibig kong sabihin, huwag mong sabihin na alam mo na ang lahat, na intindihan mo na ang lahat. Dahil every time na nagbabasa ka, alam kong naranasan mo yan. Lalo na kung bago ka magbasa at makinig ng salita ng Diyos o ng mga teaching sa ating site, talaga namang nagpe-pray ka na maintindihan mo yung mga aral na binabasa mo o nang naririnig mo. Para nang sa gayon, di ba, yung bagay na naiintindihan mo lang ang kaya mong gawin. Hindi mo magagawa ang bagay na hindi mo naintindihan. Okay? Another thing na naghihinder o mahadlang para hindi tayo maging maamo. Sabi, fear daw. Diba? Fear, maraming klase ng fear. Takot magkamali. Bakit? Bakit tayo takot magkamali? Baka magkamali ako ng sasabihin. Lalo na dito sa pamilya natin, huwag po tayong matakot. Kasi nagmamahalan tayo, pag nakita natin ang kapatid natin na nagkamali sa salita at sa gawa, anong ginagawa natin? Kinokorek natin with
with gentleness. Mamaya maintindihan nyo yung gentleness. Huwag kang matakot dahil ang takot ang hahadlang sa'yo para maging open ka. No? Huwag kang matakot magkamali dahil lahat ng nagsisimula, lahat ay nagsimula sa ganun. Walang perfect. Hanggang ngayon nga, nag-aaral pa rin tayo. Di ba? So, huwag kang matakot. Dahil yan ang magiging dahilan para hindi ka maging meek. Another thing na Mari pa kayo magdagdag dyan, baka sa mga susunod na panahon, dadagdagan nyo yan, yung mga na-experience nyo, kung ano mahadlang sa inyo para hindi maging mate. No? Laziness. Diba? Pag maghapon na ako nagtrabaho, 8 hours ako nagtrabaho, nagbiyahe pa ako ng 2 oras, papahinga na lang muna ako. Hindi ba, consider ba laziness yun? Hindi, no? Hindi. Pagod ka, so normal, magpahinga ka. Hindi eh. Yung nasa bahay ka lang, tapos napatulog mo na yung anak mo. Bilib na bilib talaga ako dyan sa anak ko si Jana. Sana hindi naman Hindi yan basta-basta matutulog. Sabi ko, tabihan mo kasi pagod ka na. Tabihan mo yung anak mo. Hindi. Talagang napakasipag ng anak ko na yan. Grabe. Gagawin pa rin niya lahat ng gagawin niya. At mag-aaral pa rin siya hanggang gusto niya. Kaya mag-aaral ka hanggang gusto mo dyan. Huwag tayo maging tamad. No? Lalo na when it comes to pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil yan yung iyong magiging napakagandang pag-uugali na dapat magkaroon tayong lahat. No? Tulad ng ating Panginoong Hesukristo, 12 years old siya nung dinala siya sa templo. 30 years old siya nag-start ng kanyang ministry. What do you think Jesus did yung span ng time na yon? Nag-aral siya. No? Parang si Paul din, parang si Ezra rin, si Nehemiah. Walang mga character sa Bible na pinraise o pinuri ni Ama, si Abraham, si Moses, na hindi nakinig, na hindi tumanggap, na hindi sumunod sa salita ng Diyos. Okay? So, yan yung for now, dyan ko po muna gustong putulin. Napakarami ko pang gustong sabihin. Pero since may scripture tayo, babasahin po natin yun nandito. Okay. Sabi dyan, bakit kailangan mo mag-aral? Siguro ito yung scripture. No? Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na animoy mga tupa. Diba? Pag mabait ang tao, magaling makisama, lumapit sa inyo, ano sabi? Ngunit sa loob nila ay mababangis na lobo. Maraming kayang magkunwari ng ganyan. No? Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga, nakakaani ba ng ubas sa dawag o ng igos sa tinik? Hindi, di ba? Gayon din, ang bawat mabuting punong kahoy ay namumunga ng mabuting bunga at ang masamang punong kahoy ay namumunga ng masamang bunga. Pag binasa niyo yung verse 1 to something, mababasa niyo yung context nun. Yan yung mga bulaang propeta na nagtuturo ng mga mali. No? At di ko lang alam kung meron pang kasunod kasi na-stress ako dito sa ano na to, timer na to. Hindi maaari mamunga ng masama ang mabuting punong kahoy at hindi rin maaring mamunga ng mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi namumunga ng mabuti ay pinuputol at tinatapon sa apoy. Kaya, tingnan nyo po yan, yung verse na yan, 20. Matthew 7:20, makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Kaya, di ba, mag-ingat tayo mga kapatid. Kung may nagtuturo sa atin, sa panahon kasi nila, madali lang yun eh. No? Sa panahon nila, pag may nagtuturo, actual, nakikita nila yung teacher nila, kasama nila yung teacher nila. Sa panahon natin, dahil sa YouTube, sa TikTok, sa Reels, sa Facebook, sa kung saan-saan, di ba? Napakaraming libo-libong nagtuturo ng God's Word.
na hindi mo namamalayan na hook ka na pala, yung palang inaaral mo, wala na sa Biblia dahil ang galing-galing ng teacher na to. Nangyayari sa inyo yun. Di ba? So, mag-ingat po tayo dahil napakaraming bulaang propeta. Makikita mo sa bunga nila. No? Sa kanila nga, sabi ko, sa kultura nila, nakikita nila ang pamumuhay ng teachers nila. Ngayon, mahirap para sa atin. Di natin nakikita yung mga teachers natin. Pero, wag po kayo mag-alala. Si Tito Vince, kilala niya personal. Si Pastor Sean, si Pastor Will, hindi nakatago ang kanilang buhay sa atin, no? Kaya nakikita natin ang buhay, ang bunga ng kanilang buhay o ng kanila mismong bunga, no? At kayo din, ako din, tingnan nyo kung anong bunga ko. I mean, huwag kayong basta-basta maniwala sa akin, no? Tingnan nyo kung ako ba ay sumusunod sa pinapamuhay ko ba yung tinuturo ko? Ano bang bunga meron ako, no? At kayo rin, no? I-assess natin yung ating mga sarili. Ano bang bunga meron ako? Okay? So, ano pa? Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu. Imagine ninyo yan, pati spirit, ha? Alam nyo yan. Sa halip, subukin ninyo ang kanyang, kung ang mga espiritu ay mula sa Diyos, sapagkat maraming wad na propeta ang lumilitaw sa sanlibutan. Diba? Sobra, napakarami. 2 Peter 2, noong una may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel, gayon din naman. Tingnan nyo to ha, sa panahon ni Peter at sa tingin ko, sa panahon natin, pwede rin itong mangyari. Gayon din naman, may darating sa gitna ninyo ng mga huwad na guro. So, tingnan natin kapag magtuturo sa atin. Kaya nga, sobrang higpit natin no? I mean, ako personally, ang higpit ko, tinitingnan ko talaga yung nagtuturo sa akin. Lihim silang magtuturo ng mga aral na ang dulot ay kapahamakan. Di ba? Pag alam natin na hindi tayo dadalhin sa kingdom, huwag nating paniwalaan. Pati ang Panginoong tumubos sa kanila ay kanilang itatakwil kaya't di magtatagal at sila ay mapapahamak. At marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay nalapastangan. Huwag nawang mangyari sa atin to. Diba? Sa kanilang kasakiman, lilinlangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang aral na kathang isip lamang. Paano mo malalaman kung ang tinuturo sa iyo ng teacher kathang isip lamang kung ikaw mismo hindi ka nag-aaral o hindi ka nagbabasa? Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. So, mag-ingat din po tayo sa mga pinakikinggan natin, no? Dahil sa sobrang dami, lalo na yung mga YouTube at TikToks at kung ano-ano na yan, no? I suggest, no? Kasi subok ko na to. Kayo rin, pumunta kayo sa LHIM dahil kung gusto nyong matuto, hindi po kayo ililigaw ng LHIM. Hindi ko sasabihin perfect lahat ng teaching nila. Kaya nga tuloy-tuloy pa rin no? Kaya nga 15 years ago, merong Sermon on the Mount or inulit-uli after 10 years. Yung ganun ba? Tuloy-tuloy, no? At tayo rin, kung sila ganun nagkasipag, ganun ka-eager, ganun kasidhing matuto, tayo rin. Tayo alagad din ng ating Panginoong Hesukristo. At ang required lang para matuto, maging maamo tayo. After nating magpakumbaba, kinilala natin na hindi natin kayang mabuhay without God, nag-mourn to sin tayo. Ngayon, naging maamo tayo. Hopefully, maging maamo tayong lahat. Handang makinig, handang tumanggap, at handang sumunod sa salita ng Diyos. God bless everyone. Thank you for listening. Let's pray. Oh, hindi ko pa na-stop. Paano ba ito i-stop? Anyway, bahala siya. Dakilang Diyos, aming Ama, muli po, hinihiling po namin na tulungan mo kami. Tulungan mo kaming laging maging magnais na makinig, magnais na tumanggap, at magnais na sumunod sa mga aral mo. Dahil kayo ang nakakaalam ng tamang landas patungo sa kaligtasan, tamang gawain, tamang
gawain habang naghahantay kami sa iyong anak, sa pagbabalik ng iyong anak, na kayo lang ang nakakaalam. At tulungan mo po kami na naisin namin lagi ito, araw-araw. Muli po, itataas ko po ang buong maghapong ito, nawa patuloy ka naming mapasaya sa anumang gawain namin, kahit ano yon Ama, kahit kumakain kami, kahit iba ang ginagawa namin, samahan mo po kami para po palagi pa rin po namin kayong mapapasaya sa buong maghapon. At muli, tinataas ko po ang paggaling ng aking apon si Gami. Patuloy mo po siyang paggalingin ng ganap at yung mga may sakit na mga kapatid na hindi ko po alam. Tinataas ko rin po sila sa iyo. Salamat po sa pagpapagaling mo kay Zain at sa mga patuloy mong pag-iingat sa aming lahat. Sa ngalan ni Yesu Kristo ang aming Panginoon. Amen.